After ko ang may upload yung floor plan ng ginawa naming fattening house sa ibaba is marami din ang nagre-request nitong floor plan ng aming sow house or kulungan ng mga alaga naming inahing baboy. Ito yung sarili naming layout and design and explain ko sa inyo yung all about measurement and kung bakit ganito yung pagkakagawa ng aming kulungan. Bale, ito yung position ng ating layout and kasalukuyan nasa winning room tayo na may laki na 7 feet by 10 feet. Ito yung winning room or walayan namin ng mga piglets at kung mapapansin nyo hindi pa rin masyadong tapos at puro kahoy pa yung mga materials na ginamit dahil ibabakal natin yan kapag nagkaroon na ulit ng budget, especially itong mga barrier natin dyan saka dito. Bali dito sa aming winning room mayroon lang kaming elevated na crib para sa mga bagong walay. Malaking tulong ito para hindi magdumi ng malalambot at hindi makasipsip ng kanilang ihi at dumi yung mga piglets na bagong walay pa lamang. Pangalawa is itong crib na mayroong lamp na ginagamit namin yan kapag bagong panganak dahil kailangan nila ng init at maliliit pa naman sila kaya kasya silang lahat dyan. Ito naman septic tank is matatagpuan natin doon na nakakonekta itong ating 5 inahin plus yung mga winning room or walayan ng mga piglets. Ito naman yung hallway and at the same time mating space na may laki na 2.5 feet by 30 feet. Mating space na rin siya dahil halimbawa in heat or nangangandi or naglalandi itong pangalawa naming inahin, papalabasin lang namin siya dito sa hallway or mating space na nga. Then dito namin papapasukin yung barako sa main entrance at dito na sila magbabarakuhan or dito na mangyayari yung mating activity. So lahat ng inahin naming baboy is dito lahat babarakuhan dahil hindi naman sila sabay-sabay babarakuhan kaya isa-isa lang or one at a time lang silang ilalabas. Yung winning room or walayan ng mga biik is sapat na para sa amin, one room lang siya dahil hindi naman sila sabay-sabay nanganganak at kapag kondisyon na yung mga piglets after mawalay is ililipat na namin sa aming fattening house sa ibaba. All in all, yung haba ng buong kulungan ng aming inahin or sow house is 37 feet at yung lawak naman or lapad is 10 feet lamang. Yung bawat kulungan ng aming mga inahin is pare-parehas lamang yung size, 6 feet by 7.5 feet. Bakit nga ba ganito ang ginawa naming design ng kulungan? Bali itong design ng aming kulungan is a combination ng gestation and lactation. Kumbaga, dito na sila magbubuntis, dito na sila babarakuhan, and dito na rin sila manganganak. Marami ang nagtatanong ano daw ba ang advantage and purpose ng ganitong klaseng design ng kulungan. Unang kinonsider namin dito is less stress sa inahin dahil hindi na natin sila ililipat kapag manganganak and hindi na natin ibabalik ulit pagkatapos manganak or pagkawalay ng mga piglets. Sa pag-aalaga ng mga inahing baboy, napakahalaga sa kanila ng salitang comfortability dahil napakasensitive nila during nagbubuntis. Kaya naisip namin na bakit hindi namin i-combine ang lactation and gestation para isang environment lang ang kanilang kakasanayan mula pagbubuntis hanggang sa makapanganak at makapagwalay ng mga piglets. Sa paraan na yon, hindi natin mabibigyan ng stress ang ating mga alagang inahing baboy. Pangalawa sa kinonsider namin kung magagawa pa kami ng bukod na gestation at bukod pang lactation or paanakan is space consuming pa. So magagamit lang natin yung lactation during may mga umaanak na mga inahin at kapag walang nanganganak is nonsense all hindi natin magagamit. Panghuli at pangatlo namin kinonsider is for a benefit na nag-aalaga dahil less hassle na sa kanila kapag hindi na sila naglilipat ng mga buntis na inahin kapag manganganak at hindi na rin sila magbabalik after makapagwalay ng mga piglets. Sa mga nagtatanong naman kung magkano ang nagastos namin sa pagpapagawa ng ganitong klaseng kulungan, 5 sows or 5 inahin capacity, 1 winning room is around 100,000 pesos lamang dahil yung mga poste nito is kahoy lang at hindi pa talaga fully finished. At sa mga nagtatanong naman kung ano ang gestating feeds na ginagamit namin para sa mga alaga naming inahing baboy ay Super Inahin 1 or Dummy Biik ng BMEG. Ito yung ginagamit namin dahil may bone builders na ito, fertility enhancer at body conditioner. Since nung nag-alaga kami ng mga inahing baboy ay ito na talaga yung pinapakain namin at in our case, literal na Dummy Biik talaga dahil hindi bumababa ng 11 piglets yung anak ng aming mga inahing baboy. At bali nagkapit na rin kami ng net sa buong kulungan at binalot namin para sa dagdag biosecurity para safe sila sa mga insekto at mga ibon or manok na pwedeng magdala ng virus. Bukod pa rito para ma-prevent din natin na makapunta directly yung mga tao sa loob ng kulungan, naglagay na rin kami ni Sheila ng mga biosecurity protocols na makakatulong ito as warning sa mga tao bago pumasok dito sa aming piggery. Laganap na ngayon ng ASF kaya dapat doble ingat tayo. Happy farming!